Ang lumang bahay sa dulo ng kalsada sa isang tahimik na probinsya, sa dulo ng isang bako-bakong kalsada na halos hindi na madadaanan, nakatayo ang isang lumang bahay. Nababalutan ito ng makapal na lumot at pinutol na sanga ng puno. Ang mga bintana nito ay parang mga mata ng isang matandang nilalang na matagal nang nagmamasid. Kwento ng mga matatanda sa lugar, walang sino man ang nagtagal na nanirahan doon, pawang tumatakbo at lumilikas, bitbit ang takot na nakaukit sa kanilang mga mukha. Isang gabi, naglakas loob ang magkakaibigang sina Leo, Maya, Carlo, at Sofia na puntahan ang bahay. Sila ay mga kabataan na uhaw sa kakaibang karanasan, at ang kwento ng lumang bahay ay sapat upang pukawin ang kanilang kuryosidad. Bitbit ang mga flashlight at ang kanilang matinding pagkalito sa panganib, binuksan nila ang creaking na pintuan. Bumungad sa kanila ang matinding lamig at amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang buwan ay halos hindi makatagos sa makapal na kurtina ng dilim sa loob. Nagkalat ang mga sirang kasangkapan, natutulog ang mga anino sa bawat sulok. Wala namang kakaiba, bulong ni Carlo, sinusubukang itago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit biglang, may narinig silang mahinang tunog mula sa itaas. Parang kaluskos ng mga dahon, o baka mga yapak. Nagkatinginan sila. Ano yun? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagpasya silang umakyat. Habang umaakyat, lumalakas ang tunog. Sa tuktok ng hagdanan, may nakita silang silid. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas, at mula roon ay sumisilip ang isang bahagyang liwanag. Dahan-dahan itong binuksan ni Leo. Ang silid ay halos walang laman, maliban sa isang lumang duyan sa gitna. Ang duyan ay dahan-daang gumagalaw, na parang mayroong sanggol na nakahiga roon. Ngunit walang sanggol, at doon na nagsimula ang lahat. Biglang bumukas at sumara ang mga bintana ng silid. May narinig silang bulong, isang mahinang boses na parang kumakanta ng oyayi. Ang lamig ay lalong bumaba, at naramdaman nila ang presensya ng isang bagay na hindi nakikita. Nagpulasan sila pababa ng hagdan, ngunit bago pa man sila makarating sa pinto, bumagsak ang isang lumang chandelier mula sa kisame, halos tumama kay Maya. Ang pinto ay biglang sumara, sarado. Nagsimula silang magpanik, sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit tila nakakandado. Ang bulong ay lalong lumalakas, kasabay ng mga kakaibang tunog kalabog, pagkaluskos, at ang tila ungol ng isang nilalang. Sa isang sulok ng bahay, nakita ni Carlo ang isang matandang larawan sa dingding. Isang larawan ng isang magandang babae, may malungkot na mga mata, na may karga-kargang sanggol. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na pangalan, Elena at ang kanyang anak, si Gabriel. Biglang, may narinig silang hagakak mula sa itaas. Isang malamig at nakakapanindig balahibong hagakak ng isang babae. Hindi ko kayo hahayaang umalis, bulong ng isang tinig na parang galing sa lahat ng sulok ng bahay. Manatili kayo dito kasama ko, at ang aking anak. Nagdilim ang paligid. Ang mga flashlight ay nawalan ng liwanag. Wala silang makita. Ang tanging naririnig nila ay ang pagtawa ng babae at ang tunog ng pagkaluskos na papalapit ng papalapit. Huwag. Tama na, sigaw ni Leo, pero walang silbi. Naramdaman ni Sofia ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Kasunod noon ay ang isang matalim na pagkabingi. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang lumang bahay. Walang bakas ng 4 na kabataan. Ang tanging nakita nila ay ang lumang duyan na dahan-daang gumagalaw, at sa ilalim nito, isang lumang larawan ng isang babae at kanyang sanggol. Ang mga mata ng babae sa larawan ay tila nakangiti, at ang isang salitang nakasulat sa likod ng larawan, sa lumang sulat kamay, ay bumagabag sa kanilang pag-iisip, sila'y magiging kasama namin magpakailanman.